Sa likod ng korona, ang tahimik na desisyon ni na Prince Philip at Queen Elizabeth, ikalawa, at ang papel ni Princess Anne sa mahabang kasaysayan ng monarkiya ng Britanya, iilan lamang ang mga relasyong kasing tinitingala at sinusuri, gaya ng pagsasama ni na Prince Philip at Queen Elizabeth ikalawa. Sa paningin ng publiko, sila ay simbolo ng katatagan, disiplina at pangmatagalang katapatan. Ngunit sa likod ng mga seremonyal na larawan at opisyal na pagdiriwang, nananatiling palaisipan sa marami. Ang isang kakaibang detalye, ang desisyon nilang hindi palaging mamuhay ng magkasama sa Buckingham Palace. Sa loob ng maraming taon, ito ay naging paksa ng usapan mula sa mga maharlikang tagamasid hanggang sa mga karaniwang taga-subaybay ng pamilya royal. Bakit tila may distansya sa pagitan ng 2 taong matagal nang magkasama sa buhay at tungkulin? At paano ito nakaapekto sa kanilang pamilya? Lalo na sa kanilang mga anak tulad ni Princess Anne. Ang kwento ni na Philip at Elizabeth ay madalas ilarawan bilang isang uri ng fairy tale. Una silang nagkakilala noong kabataan pa lamang nila. Sa mga pagtitipon ng pamilya noong dekada 1930. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga liham at madalang na pagkikita, lalo na noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng digmaan, distansya at responsibilidad, nanatiling matatag ang kanilang komunikasyon. Si Philip ay naglingkod sa hukbong dagat, habang si Elizabeth ay unti-unting naghahanda para sa papel na hindi niya inaasahang gagampanan, ang maging reyna. Sa ganitong kalagayan, ang kanilang relasyon ay nabuo hindi lamang sa pag-ibig, kundi pati sa tungkulin at sakripisyo. Nang sila ay magpakasal, hindi simpleng buhay pamilya ang kanilang pinasok. Ang korona ay may kaakibat na istriktong tradisyon, schedule at responsibilidad. Ang bawat galaw ay sinusubaybayan at ang personal na espasyo ay madalas isinasakripisyo para sa pampublikong tungkulin. Sa ilang ulat at pag-aaral ng kasaysayan ng monarkiya, lumalabas na ang desisyon tungkol sa paninirahan ay hindi simpleng paghihiwalay, kundi isang mas komplikadong pagsasaayos ng tungkulin. Ang Queen ay nakatali sa opisyal na tirahan at mga gawain ng Estado, habang si Philip ay madalas may sariling schedule at proyekto bilang suporta sa iba't ibang institusyon at militar na gawain. Sa ganitong konteksto, ang hindi palaging magkasamang paninirahan ay maaaring ituring na praktikal na solusyon sa dalawang magkaibang mundo na kailangang pagsamahin, ang personal at ang institusyonal. Sa paglipas ng panahon, maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa tunay na dahilan ng distansya sa kanilang pamumuhay. Dito madalas nadadawit ang mga anak nila, kabilang si Princess Anne na kilala sa kanyang prangka at diretsong personalidad. May mga nagsasabing si Anne ay may mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng kanyang mga magulang, hindi bilang mga alamat, kundi bilang mga taong may tungkulin at limitasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay nananatiling bahagi ng spekulasyon at interpretasyon ng publiko. Dahil ang mismong pamilya royal ay kilala sa kanilang pagiging pribado pagdating sa personal na usapin. Sa kabila ng mga usap-usapan, mahalagang tandaan na ang anumang pahayag o interpretasyon tungkol sa kanilang relasyon ay dapat tingnan sa konteksto ng kanilang panahon. Isang panahon kung saan ang tungkulin sa bansa ay madalas inuuna kaysa sa personal na kagustuhan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita noong sila'y bata pa, sa isang pagtitipon na hindi agad nagpahiwatig ng anumang romantikong ugnayan. Sa mga unang taon, wala pang malinaw na senyales na ang dalawang kabataang ito ay hahantong sa isang pag-iisang dibdib na yayanig sa mundo. Ngunit gaya ng maraming kwentong pag-ibig na tunay, ang kanilang relasyon ay hindi minadali ng panahon. Ito ay dahan-dahang nahubog, tila walang nakapansin maliban sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga taon at unti-unting naging usap-usapan ang lumalalim na ugnayan nila. Lalo na nang magsimulang kumalat ang balita
tungkol sa kanilang engagement. Ang mundo ay hindi na mapigilang sumubaybay. Si Prinsipe Philip, ayon sa mga balibalita, ay isang taong marubdob magmahal, isang romantikong individual na handang gumawa ng malalaking hakbang upang ipakita ang kanyang damdamin. Hindi siya nasiyahan sa simpleng salita lamang. Nais niyang ipakita ang pag-ibig sa paraang may bigat at kahulugan. Ang kanyang proposal ay naging isa sa mga pinakapinag-usapang sandali ng kanilang relasyon. Isang singsing na may 3 karat na diamante ang kanyang ibinigay, kung saan ang pangunahing bato ay napapalibutan ng 10 mas maliliit na diamante. Ngunit ang tunay na halaga nito ay hindi lamang nasa material na kayamanan. Ang singsing ay may sentimental na kahulugan. Ang diamante ay nagmula sa isang tiara na pag-aari ng kanyang ina, si Princess Alice of Battenberg. Ang ilan sa mga bahagi nito ay ginamit din upang makabuo ng isang pulseras para kay Elizabeth. Dahilan upang mas lalong maging espesyal ang regalong ito, ang engrandeng kilos na ito ay tumimo sa puso ng maraming tao sa United Kingdom. Para sa publiko, ito ay naging simbolo ng uri ng prinsipe consort na makakasama ng kanilang magiging reyna, isang lalaking hindi natatakot magpakita ng damdamin at handang ialay ang personal na kahulugan ng kanyang pamilya para sa pag-ibig. Noong ika-20 ng Nobyembre, 1947, opisyal na nagpakasal ang dalawa. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 4 na anak, Charles, Anne, Andrew, at Edward. Sa paningin ng marami, ito ay isang larawan ng isang masayang pamilya, isang institusyong monarkikal na may halong init ng personal na buhay. Ang kanilang mga anak ay lumaking kilala, hindi lamang dahil sa kanilang dugong maharlika, kundi dahil sa kanilang mga tungkulin bilang bahagi ng royal family. Sa kabila ng kanilang abalang buhay, madalas umanong pinapahalagahan ni na Elizabeth at Philip ang mga sandaling sila lamang ang magkasama. Ang mga bakasyong malayo sa mata ng publiko ay naging kanilang kanlungan, isang espasyo kung saan ang pagiging hari at reyna ay pansamantalang nawawala at ang natitira lamang ay 2 taong nagmamahalan. Ngunit gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi lahat ay nananatiling perpekto sa mata ng panahon. Sa likod ng ngiti at mga opisyal na larawan, unti-unting lumitaw ang mga maliliit na bitak sa kanilang pagsasama. Ang malakas na personalidad ni Prinsipe Philip ay naging isa sa mga sentrong usapin sa loob ng kanilang relasyon. Sa panlabas na anyo, nanatili pa ring buo at maayos ang imahe ng kanilang kasal. Sa loob ng palasyo at sa harap ng publiko, sila ay mukhang perpektong mag-asawa, isang ehemplo ng katatagan sa gitna ng tungkulin at tradisyon. Ngunit sa likod ng mga pader ng palasyo, may mga ulat ng distansya. Magkahiwalay na silid-tulugan, pribadong espasyo sa loob ng iisang tahanan, at mga panahong tila limitado ang kanilang komunikasyon. Ang mga ganitong usapin ay mas lalo pang pinalalim ng mga panlabas na tensyon na kinaharap ni Philip sa kanyang pagpasok sa royal family. Bilang isang dating prinsipe na tinalikuran ng kanyang titulo at nasyonalidad, kinailangan niyang hanapin ang kanyang lugar sa loob ng institusyong may matibay na tradisyon. Hindi lahat ay tanggap siya agad at ang kanyang pinagmulan ay naging dahilan ng pagdududa mula sa ilang miyembro ng pamilya. May mga pagkakataon pa nga na ang kanyang pagkatao ay hinusgahan batay sa mga ugnayan ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng Europa, dahilan upang siya ay makaranas ng hindi pantay na pagtingin. Sa kabila nito, pinili niyang magpatuloy at tuparin ang kanyang tungkulin bilang bahagi ng monarkiya. Isa sa mga isyong madalas banggitin ay ang umano'y pagtutol niya sa paglipat at paninirahan sa Buckingham Palace, ang itinuturing na sentro ng kapangyarihan ng korona. Sa mata ng publiko, ang naturang palasyo ay simbolo ng katatagan, karangyaan, at pagpapatuloy ng kasaysayan ng Britanya. Ngunit para kay Philip, ayon sa ilang salaysay, ito rin ay maaaring naging sagisag ng pagkakakulong sa isang tungkuling hindi niya ganap na kontrolado. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, malinaw na si Elizabeth ang itinadhana bilang reyna.
Si Philip, bagaman galing sa maharlikang pinagmulan at may karanasang militar, ay kinailangang tanggapin ang papel na consort, isang posisyong walang kaparehong kapangyarihang pampolitika. Para sa isang taong sanay sa disiplina ng hukbo at malinaw na istruktura ng utos at pagsunod, ang ganitong papel ay maaaring nagdulot ng tahimik na tensyon sa kanyang pagkatao. Ayon sa ilang interpretasyon ng kanyang buhay, hindi lamang simpleng pagtanggi sa Buckingham Palace ang usapin, kundi ang mas malalim na tanong, saan ba talaga siya nababagay? Habang si Elizabeth ay unti-unting lumulubog sa tungkulin bilang reyna ng bansa, si Philip naman ay tila unti-unting napapako sa gilid ng kasaysayan, kasama ngunit hindi ganap na bahagi ng desisyon. Ang paglipat sa Buckingham Palace ay tradisyonal na hakbang para sa bagong monarko. Ito ang sentro ng mga opisyal na pagtanggap, diplomatikong pagtitipon at simbolikong representasyon ng Estado. Gayunpaman, may mga ulat na nagpakita na si Philip ay hindi lubos na sumang-ayon sa ganitong pamantayan ng pamumuhay. Para sa kanya, ang palasyo ay maaring hindi lamang tahanan, kundi isang institusyong mabigat ang kasaysayan at inaasahan. Sa paglipas ng panahon, ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at personal na kagustuhan ay naging mas malinaw. Ang usapin ng pangalan ng Royal House, halimbawa, ay nagbukas ng mas malalim na sugat sa kanyang identidad. Sa tradisyon ng monarkiya, madalas na sinusunod ang pangalan ng pamilya ng asawa, ngunit pinili ni Queen Elizabeth na panatilihin ang House of Windsor para kay Philip na naisiugnay ang sarili sa House of Edinburgh. Ito ay maaaring nagdulot ng pakiramdam ng pagkakawalay sa sariling pinagmulan. Sa ganitong konteksto, ang Buckingham Palace ay hindi lamang gusali, kundi simbolo ng sistemang patuloy na umiikot sa pangalan, tradisyon at kontrol ng institusyon. Ang kanyang umano'y pagtutol ay maaaring hindi simpleng kapritsyo, kundi bahagi ng mas malawak na pakikibaka ng isang taong naghahanap ng lugar sa loob ng isang napakalaking estruktura ng kapangyarihan. May mga ulat ding nagsasabing sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Philip ang paglayo ng kanyang papel sa aktwal na pamamalakad ng monarkiya. Habang tumataas ang responsibilidad ni Elizabeth, tila unti-unting nababawasan ang kanyang direktang impluensya. Sa mata ng ilan, ito ay natural na bunga ng sistema. Sa mata ng iba, ito ay maaaring nagdulot ng bigat sa kanyang damdamin at pagkakakilanlan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa ring matatag ang imahe ng mag-asawa sa publiko. Ang kanilang mga ngiti, opisyal na pagharap at sabayang pagdalo sa mga seremonya ay patunay ng disiplina ng monarkiya, isang institusyong bihirang magpakita ng bitak sa harap ng mundo. Ngunit tulad ng maraming pamilyang nasa ilalim ng matinding tradisyon, ang tunay na emosyon ay madalas nananatili sa likod ng mga dingding ng palasyo. Sa huli, ang kwento ni Prince Philip at ng Buckingham Palace ay hindi lamang tungkol sa isang gusali o isang desisyon sa tirahan. Ito ay tungkol sa mas malalim na tema ng pagkakakilanlan, sakripisyo at ang bigat ng pagiging bahagi ng isang institusyong mas matanda pa sa mga taong bumubuo rito. Sa pagitan ng tungkulin at personal na hangarin, si Philip ay naging halimbawa ng isang taong kailangang mamuhay sa anino ng korona, hindi bilang hari, kundi bilang taga-suporta ng isang reyna na itinadhana ng kasaysayan. Para sa ilan, ang Buckingham Palace, isang tahanang may 775 silid, ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa likod ng engrandeng imahe nito ay ang bigat ng responsibilidad, gastos at walang humpay na mga tungkulin. Sa ganitong konteksto, hindi lamang simpleng usapin ng kagustuhan ang pananatili sa palasyo. Ito ay isang araw-araw na pagsubok ng pamumuno at kontrol sa isang institusyong sinusubaybayan ng buong mundo. Si Prinsipe Philip, nakilala sa pagiging praktikal at diretso, ay matagal nang nakaugat sa ideya ng tungkulin. Para sa kanya, ang pagiging sundalo ay hindi lamang propesyon kundi pagkatao. Once a soldier, forever a soldier. Ika nga, kaya kahit sa loob ng maharlikang pamilya, bitbit niya ang parehong prinsipyo.
Ang tungkulin ay dapat gampanan ng walang pag-aalinlangan, kahit pa may personal na kapalit. Sa kabila nito, lumitaw ang mga pagbabago sa kanyang huling mga taon. Ang paglipat niya sa Sandringham Estate ay nakita ng ilan bilang paghahanap ng kapayapaan at mas pribadong pamumuhay. Sa lugar na ito, malayo siya sa sentro ng kapangyarihan sa Buckingham at nagkaroon ng mas malaking kontrol sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Para sa isang taong matagal na nasa ilalim ng mata ng publiko, ang ganitong uri ng katahimikan ay tila isang matagal nang hinahanap na pahinga, ngunit hindi rin naiwasan ang mga haka-haka. May mga nagsabi na ang kanyang paglayo ay maaaring may kinalaman sa mas malalim na damdamin, pagkapagod, pagbabago sa dinamika ng pamilya, o kahit ang pakiramdam ng unti-unting pagkawala ng impluensya sa loob ng institusyon. Ang ilang royal observers ay nagtanong, ito ba ay simpleng paghahanap ng katahimikan o may mas komplikadong emosyon sa likod nito? Sa kabilang banda, nanatiling matatag ang kanyang obligasyon sa reyna. Sa kabila ng kanilang pamumuhay sa magkaibang lugar, patuloy siyang sumuporta at sumama sa mahahalagang tungkulin ng monarkiya. Para sa kanilang dalawa, ang kasal ay hindi lamang personal na ugnayan, kundi isang institusyonal na partnership na nakatali sa tungkulin at responsibilidad sa bansa at Commonwealth. Ang tinatawag na royal trade-off ay naging sentro ng maraming interpretasyon. Ang paglayo ni Philip sa Buckingham ay maaaring nagbigay ng espasyo para sa kapayapaan, ngunit may kapalit itong distansya sa araw-araw na buhay ng reyna. Sa ganitong pananaw, ang kanilang relasyon ay hindi nasusukat lamang sa pisikal na pagsasama, kundi sa patuloy na pagtupad sa mga papel na itinakda ng kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw rin ang mga opinyon na ang desisyon ni Prinsipe Philip ay hindi lamang tungkol sa pagod o kalayaan, kundi bahagi ng mas mahabang pagninilay sa kanyang papel sa isang institusyong matagal na niyang pinaglingkuran. Bilang isang lalaking dumaan sa digmaan, intriga ng pamilya at matinding pagsubok ng pampublikong buhay, natural lamang na sa huling yugto ng kanyang buhay ay hanapin niya ang katahimikan. Noong 2021, pumanaw si Prinsipe Philip sa edad na 79. Sa kanyang pagpanaw, muling nabuksan ang mga usapin tungkol sa kanyang buhay, desisyon at ang tunay na kahulugan ng kanyang paglayo sa Buckingham. Si Princess Anne, na kilala bilang isa sa pinakamalapit sa kanya, ay nagbigay diin sa kanyang katangian bilang isang taong may malinaw na pag-unawa sa tungkulin at pamilya, na tumutulong upang pawiin ang ilang haka-haka at muling ilagay sa tamang konteksto ang kanyang mga desisyon. Sa huli, ang pag-alis ni Prinsipe Philip sa Buckingham ay maaaring hindi madaling ipaliwanag sa iisang dahilan lamang. Ito ay maaaring pinaghalong personal na hangarin, pangangailangan sa katahimikan at patuloy na dedikasyon sa tungkulin. Tulad ng maraming aspeto ng buhay maharlika, ang katotohanan ay laging mas komplikado kaysa sa mga bulong-bulungan. Ayon sa mga pahayag ng mga miyembro ng pamilya, kabilang ang Princess Anne at Prince Edward, ang kanilang ama ay hindi isang taong basta-basta kumakalas sa pamilya o sa responsibilidad. Sa halip, siya ay isang lalaking unti-unting hinahanap ang mas payapang pamumuhay habang tumatanda. Sa isang panayam na muling ikinuwento ng mga tagapag-ulat, inilarawan ni Princess Anne ang isang ama na hindi lumalayo dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa pagod, sa walang humpay na atensyon at sa patuloy na presyur ng buhay sa palasyo. Para sa isang taong halos buong buhay ay nasa ilalim ng mata ng publiko, ang simpleng paglalakad ng walang tingin ng kamera o ang tahimik na pagtingin sa tanawin ng bukirin ay nagiging isang uri ng kalayaan. Sa ganitong pananaw, ang Sandringham Estate ay hindi pagtakas, kundi pag-uwi, isang lugar kung saan maaaring maramdaman ang normalidad kahit sa gitna ng isang abnormal na buhay. Madalas ding binigyang diin ni Prince Edward sa mga panayam na ang kanilang mga magulang ay may matibay na ugnayan ng suporta sa isa't isa. Kahit na ang publiko ay laging naghahanap ng senyales ng distansya o hindi pagkakaunawan, sa loob ng kanilang pamilya,
malinaw ang isang bagay. May malalim na respeto at pagtitiwala sa pagitan ng mag-asawa. Sa mahabang taon ng kanilang pagsasama, naging sandigan nila ang isa't isa sa gitna ng mga opisyal na tungkulin, paglalakbay at mga responsibilidad sa buong mundo. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga maling interpretasyon mula sa labas. Ang katahimikan ni Prince Philip ay madalas nagiging puwang para sa spekulasyon. Sa halip na unawain ito bilang natural na pagbabago ng pangangailangan ng isang taong tumatanda, ito ay madalas binibigyang kulay bilang pagtanggi o hidwaan. Sa katotohanan, ayon sa mga pahayag ng pamilya, mas simple ang dahilan, ang pangangailangan ng espasyo, katahimikan, at kontrol sa sariling oras. Ang pagnanais na mamuhay ng mas pribado ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa tungkulin. Sa kabaligtaran, ipinapakita nito ang isang uri ng disiplina sa sarili, ang kakayahang kilalanin kung kailan dapat umatras upang mapanatili ang kalusugan, katahimikan ng isip at dignidad sa pagtanda. Sa mundo ng maharlika kung saan ang bawat galaw ay sinusubaybayan, ang ganitong desisyon ay may bigat at tapang. Sa kabilang banda, ang relasyon ng pamilya ay patuloy na umusbong sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ayon sa mga alaala ni Princess Anne, ang kanilang ama ay nanatiling mahalagang haligi ng pamilya. Isang taong hindi man palaging nasa gitna ng entablado, ngunit palaging naroroon kapag kinakailangan. Ang kanyang impluwensya ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang paglitaw sa publiko, kundi sa uri ng paghubog na naiwan niya sa kanyang mga anak. Sa pagdaan ng panahon, ang mga anak ni Princess Anne, sina Peter Phillips at Zara Tyndall, ay nagpatuloy rin ng ilang tradisyong pang-edukasyon na nag-ugat pa sa kanilang lolo. Ipinapakita nito na ang pamana ng pamilya ay hindi lamang tungkol sa titulo o tungkulin, kundi pati na rin sa mga pagpapahalaga, katatagan, disiplina at malayang pag-iisip. Sa huli, ang kwento ng paglayo ni Prince Philip ay hindi simpleng kwento ng pagtakas o hidwaan. Ito ay kwento ng isang taong humarap sa dulo ng kanyang buhay na may malinaw na pag-unawa sa sarili niyang pangangailangan. Sa kabila ng pagiging sentro ng isa sa pinakatanyag na institusyon sa mundo, pinili niya ang isang mas tahimik na landas kung saan maaari niyang maramdaman ang kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili habang tinutupad ang tungkulin. Ang tanong, kung ito ba ay bunga ng sama ng loob o simpleng pagnanais ng privacy, ay marahil hindi na mahalaga sa kalaunan. Ang mas mahalaga ay ang pag-unawa na kahit ang mga taong nasa pinakamataas na antas ng lipunan ay may limitasyon din. At sa dulo, ang katahimikan ay hindi tanda ng paglayo sa pamilya, kundi isang anyo ng pag-aalaga sa sarili. Sa ganitong pagbasa, ang kanyang desisyon ay hindi kailanman pagkawala, kundi isang tahimik na pagpili ng dignidad sa huling yugto ng buhay.